po, ayan. So, share ko lang po yung isa pa naming project dito sa Lumina Tansa Pastry. Angeli Tan House naman po ito. So, yung Angeli SF po tsaka Angeli Tan House is magkaiba po siya. So, ito po is buong unit din po siya. Tapos, yun nga, sabay-sabay na rin po namin ginagawa. Basta meron na pong materyales na iikutan po siya ng team. So, while waiting po sa pag-i-install ng kisame tsaka ng partition, since available po yung ating pintor, pinalagyan na po namin siya ng masilya. Ayan. At the same time, meron na rin po yan flat primer. So, ganun lang po sa amin. Yung pwedeng gawin na, pwede na rin namin galawin. Diba? Pwede na rin namin umpisahan. Since marami po kaming projects dito sa Tansa, ikot-ikot lang po talaga. Hindi naman po pwede kasing magsabay-sabay, lahat po naggagawa. Hindi po pwedeng pag may nagta-tiles, may nakikisame, 'di ba? So, toka-toka po 'yan sa amin. Kaya napagsasabay-sabay po namin yung gawa, management. Kumbaga time management lang po 'yan, tsaka diskarte. 'Yan. So, buong taas po natin is masilyado na. Flat painted na rin po siya. Then, ang pinaka-motif o theme po ng bahay is parang all white lang po siya na may konting touch ng pa-brown o pa-gold. Ayan po. So, hindi na po natin sinagad yung ating masilya sa taas kasi maglalagay pa po tayo dyan ng kisame. Ayan. Ang unit po dito sa Lumina, once na na-renovate po talaga siya, biglang laki. Kasi pag bird type, hindi mo siya ma-figure out ng maigi. Ang lagi mong puna or pansin is, ang liit naman, ang sikip naman. Pero once na nagawa na po, bigla siyang laki. Ayan. I think 42 square meter po ata tong unit nila. Ayan po. Ito naman po is naka semi-finish na po yan. So, lalagyan na lang po natin yan ng masilya. Dito po sa baba. Sa baba na part na po ito. Ayan, ganyan po siya. So, kung may mga baku-baku dyan, pwede naman po nating lihain. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa isa pa naming project. Actually, marami po kami talagang projects. Ayan. So, hindi pa ako makakaakyat sa taas gawa ng yung ating hagdan is bago pa lang install yung ating tiles. So, dito po sa taas, nalagyan na rin po natin siya ng hallway grills. Ayan. So, nailagay na rin po yung ating hallway grills. Tapos, na-tiles na rin po yung ating hagdan. So, yung ginamit po naming tiles dito is 20 by 100. So, kinat na lang po namin siya kasi nga nasa 80 something po yung lapad ng ating, o yung haba ng ating hagdan. Tapos, yung kay Lumina hanggang dito lang po siya. So, nilalaparan po namin hanggang dito para hindi rin po nakakailang tapakan. Ayan. Tsaka mas malaki po yung naging steps niya. So, ito po sa mga susunod na araw, pwede na rin po natin siyang lagyan ng cover. Ayan, cover dito, cover sa likod, tapos dito sa may kabilang side. Ayan po. So, ang pinaka-ideal pong gamitin na tiles dito is either 30 by 90. 30 by 90 talaga kung meron kayong makukuha, mas maganda ang 30 by 90. Pero kung wala, pwede rin naman 30 by 60. Kaso, magdudugtong po tayo ng konti. Maganda rin po yung 20 by 100 kasi isang buo na. Kaso mag-a-add po tayo dito sa part na to. Yung mga ganong tiles naman po, kalimitan is medyo matte. Medyo semi-rough po sila. Hindi po siya madulas. Ayan. Tapos dito naman po sa may bathroom. Ayan. Plain white lang po na 30 by 60. Ang tiles natin dito, glossy. Pero maglalagay tayo dito ng accent na tawag dito, fluted. Fluted panels na anong tawag doon? Yung pwedeng mabasa. Yung pwede pong mabasa.
Na-check mo na yung tubo? Okay na madam, nakusan mo na yung 4 na balde. Okay na? Hmm. Kala ko ang barado, hindi na pala. Okay naman. Kasi kung barado, sa 2 balde pa lang, hindi na siya kababa. Hindi na lulubog. Oo. So, bali, ito po is hindi pa natin makontinue yung ating pagtatiles gawa ng tatanggalin po natin tong hamba. Si client po is nagpasukat para po sa kanilang pinto para sa kanilang bathroom. Tapos, yung mirror po nila is disaksak. Parang meron siyang backlight, ang peg. So, tutuklapin na lang, tatanggal na lang po natin to. Itong dalawang part na to. So, kung kukulangin kami, mag-a-add si client ko ng 2 piraso. Pero kung makukuha naman to ng buo at maayos pa, pwede naman natin ibalik. Maglalatag lang po tayo ng wirings para po doon sa sasaksakan ng kanilang mirror. Ayan. So, bali, unahin na lang ni Kuya Joanne yung pagpo-flooring muna. Ayan po siya. So, doon na po pala sa mga projects namin. Huwag po kayo magtaka kung mapapansin nyo. Minsan, walang tao sa unit nyo. Minsan, meron. Yung kontrata po kasi namin sa inyo is Pacquiao. Hindi po kami arawan sa inyo. Kami po ang may kontrata kay workers ng arawan, hindi po kayo. So, sa amin po, na contractor, ang kontrata nyo po sa amin is Pacquiao. Ayun po. So, kung alam namin na pwede nang galawin yung hagdan, ayan, gagawin na po namin. Tapos, dito naman po sa may extension, kaya, yung back and front extension, actually, nagawa na namin. Ayan, nabuhusan na rin yung pinaka-slab. Pero ito po kasi is may curing period pa po tayo na tinatawag kaya hindi pa kami nagbabaklas. Pero next week po ata pwede na. Then pwede na rin po natin itong plastering, flooring, 'di ba? Then meron din tong bar counter eh. Ayan. So, naghihintay po tayo kasi may mga curing period po tayo na tinatawag na hindi po tayo basta-basta pwedeng magbaklas o magplastering na dyan agad. So, yung alam namin na pwede na naming galawin, yun na po. Yun na po muna yung inuuna namin. Ayan po. Baka maano na naman ako. Yung tiles po ni Sir dito sa may bathroom, yung floor tiles is 60 by 60. Pero ang ginagawa po ng ating tile setter is kinakat po niya para madaling hulihin din yung ating klebe. Ayan. So sa shower area mapapansin nyo, kinat. Then ilalagay din po natin yung ating floor drain. Ayan, picturean natin. So, sa flooring natin, 6 na 60 by 60 na tiles po ang magagamit. Pero minsan, ginagawa po namin 7 pieces para may pasobra. In case na may mabasag, meron tayong pampalit. So, bali, ito po siya, 60 by 60 na mat. Hindi po siya rough, hindi siya sobrang gaspang. Mat po siya, maganda po siya. Tapos, ito yung kanilang floor drain. Ayan po. Since konti-konti na po namin nagagawa yung unit nila sir, umaaliwalas na po o nagiging maluwag na po yung pwesto po dito sa baba. Ayan po. So, bali yung pagtatiles po namin dito sa living area, ang pinakahuli po namin gagawin. Tsaka po sa front extension. Ayan po. So, imagine, pag naipwesto mo na talaga yung mga materyales, kung saan sila. So, bigla pong luwag. Ayan. So, sa gawa po kasi ng Rehouse Makeover is pag umorder po talaga kasi kami ng materyales, isang orderan lang po, then may additional lang kami na mga iilan. Para hindi na rin po siya hassle sa pagkuha po ng gate pass. Problema po kasi yan kung halimbawa gagawa yung team tapos konti na lang yung materyales o wala ng materyales, abala po yung maghihintay pa kami ng gate pass, maghihintay pa kami ng materyales. So, kung andyan na po lahat ng materyales, kasa na lang kami ng kasa. Ayan po.
So, sa team namin, na-organize namin yung galaw. Kung sino po yung gagawa para sa poste, sino po yung magpa-plastering, sino po yung maglalagay ng deco stone or tiles, ayan po. So sa amin, kumukuha po talaga ako ng kaya naming projects, 3, 4, 5. Ngayon nga po, 10 po yung ongoing namin. Kinukuha ko po yun para hindi rin po mawalan ng trabaho yung team. Ayan po. For example, sa isang unit na to is si tile setter ko is siya lang ang magta-tiles dyan sa buong unit. Pag wala na po siyang ita-tiles, wala na rin pong project na gagawin. So, kawawa po yung pamilya niya. So, ayan po. As long as kaya po namin i-manage yung maraming projects, ginugo po namin. Basta po ang pakiusap lang namin sa mga kliyente is huwag po kaming madaliin. Ayan po. Tapos ito naman po sa ating back extension, ang prepared ni sir is meron din tayong pa-bar counter dito. So, i-demolish po natin to. Tatanggalin po natin tong hamba, yung pinto at saka bintana. Tapos, sa mga susunod na araw, magpa-plastering naman po tayo dito. Tapos, isa may tiles. Ayan. So, mas maganda nga pumunta yung may-ari para malaman na namin kung paano yung peso ng kanyang lababo. Ayan. So, yung ganitong 42 square meter is pag na-renovate talaga ng maayos, maganda yung kakalabasan. Ayan, oh. Dabi po, ito yung toilet bowl. Hindi ko alam kung naka-install na yan. Yan. So, yung kina sir is papa-installan nila ng aluminum door. So, panghuli na siguro yon kasi nga maludumihan lang. So, bali, sinabay ko na rin pong orderan sila sir ng UPV0 para po sa kanilang front extension. Ito po. Ayan po siya. So, ito po is 2.0 po yung kapal niya. Ito lang po yung pwedeng gamitin dito sa my front extension. Bawal po kasi yung yero. Ayan po. So, lahat po ng projects ko is sabay-sabay po kaming nag-order. Ayan po, para isang deliver lang. Hello po, magandang hapon. Update pa tayo sa isa pa naming project dito. Pa isa-isang project pero ang dami. Ayan po. So, bali kanina pong morning, si Kuya Jake, naghukay na po siya dito, nagbawas ng mga lupa-lupa, bato-bato, etc. Para makapaglatag na rin po kami ng flooring. At the same time, yung mga wirings din po, mailatag na rin po. Ito rin po, oh, nakalagay na tayo ng... okay na to? Okay na yan? Ayos na yan, ma'am. Ayos na. Ito po yung para sa drainage namin. So, panibagong latag ng mga tubo. Chinek kung okay. Tapos yung grills po natin dito, naka-install na. Yung gate po ata, hindi ko alam. So, ito po yung PVC roof ni sir, 2, 4, 5 pieces na deliver na rin po siya. So kanina medyo lagari ako sa pag-receive ng mga materyales. Ayan po. Tapos dito po natibag na yung mga dito sa ating bintana, pati dito sa ating may pintuan. Tatanggalin na rin po yan. Ito po ating back extension is na flooring na, may plastering na. Ayan, kahit paano gumagalaw tayo. Ayan po. So, pasensya na sir, hindi ako nakaka-update dito sa unit nyo kasi alam ko naman kung pumupunta kayo dito pag may free time po kayo. So, ito, na-plastering na rin. Nalagyan na rin po dito ng CHP, yung awang. Tapos okay na rin po yung ating poste. Ayan, naka-plastering na po yan. Ayan, both side. So
So, maglalatag na lang po tayo ng mga wirings dito. Ayan, pasensya na po, pasensya at hindi minsan nakakaikot. So, baka sa susunod ng mga araw is magpo-flooring na po tayo dito. Ayan, para mapahakot na rin po yung mga lupa-lupa dito. Pasara. So, ito naman po yung project ko dito sa may Block 12. Halos magkatabi lang din po yan. Ayan. Sa phase 3, apat po. Apat po yung project namin. So, dito nga po kagahapon, or nung isang araw, is naglagay na rin po kami ng flooring. Nakapag-flooring na po pala kami. Ano naglagay ng flooring? So, nakapag-flooring na po kami dito sa may labas. Sa mga susunod na araw, pwede na po tayong mag-tiles dyan. Ayan. So, pasok po tayo dito. Medyo madilim lang po. Ayan, oh. So, kay sir, shout out po. Ayan. Ito na po yung update sa unit nyo. Hindi ako nakapasok kagahapon kasi po, nag-flooring dito. Hindi ako makarampa sa loob. So, ito na po siya. Natanggal na po namin yung bintana, yung pintuan, tsaka nakapaglagay na rin po sila ng para sa bar counter. Ayan po. So, eto nga po, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito pa lang sa Tansa, sobrang dami na namin projects. Kung ako nga po nagbablog lang, nag-aasikaso ng materialis, medyo nahihilo-hilo na ako. Ano pa po kaya yung team na paikot-ikot din po talaga kami sa project. Ang pinaka-discarte po kasi namin sa mga projects namin dito sa Lumina Tansa is iba yung maghuhukay, iba yung mag-aasintada, iba yung magpapalitada, iba rin po yung magta-tiles, si Ray sa wirings, iba rin po yung magpipintura. So, dito, hindi naman pwedeng gumalaw dito yung aking pintor, hindi rin pwedeng gumalaw yung aking tile setter. So, ano po sila sa ibang unit? Kaya, yun po yung sinasabi ko sa inyo, kung magpapagawa kayo sa amin, habaan niyo po yung pasensya nyo kasi sa amin po talaga, kung gusto nyo maganda yung kalabasan ng unit nyo, maghintay kayo, diba? Kasi alam nyo maganda yung magiging outcome. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo, na kahit medyo magkaroon ng delays, pero sigurado kayo na umuusad po yung inyong unit. So, ito po yung instruction ng may-ari na dito po yung kanilang rep naman. So, iba na naman din ang pwesto. Pero ito po, hindi nagdipat ng pinto ng CR. Kumbaga, stay pa rin. So, andito po yung kanilang rep. Ayan. So, andito yung kanilang... Alam ko katabi ng rep is lababo. Ayan. Lababo to. Tapos dito po yung kanyang kalan. So, kung mapapansin nyo, may box dito. Diyan na po kasi nakaabang. Kasi kinuha po namin yung pinakasukat ng sink o ng lababo tsaka po nung kalan. Kaya may box po dyan. So, parang sa tingin natin, parang ang taas po, di ba? Ano po kasi yan, parang nakaabang na dahil magta-tiles pa kami dito sa flooring, din aangat pa yan ng konti. So, ganon. Pagdating naman po dito sa ating back extension, naka-wall tiles din po to lahat. Ayan, mas sinasuggest ko po talaga yung wall tiles para hindi na kami magpipintura. Then, at the same time, pagka nagkaroon ng leaks, naka-tiles naman tayo. Ayan. So, hindi tayo mag-aalala na yung ating pintura is mababakbak, diba? Tapos, eto po si kina sir is wala po tong cabinet. Kasi magpapa-install po sila ng aluminum. Ayan. So, mabilis namin ito matatapos. Pagdating naman po sa ceiling, naka-PVC ceiling panels din po ito. Choice po nila yon para maging maganda na rin po yung mga kisame nila dito sa unit nila. So, dito naman po, ayan o, meron na po kaming nailatag para po sa cove. Andiyan na po yung ating mga metal parings
nakakagalaw kami kasi kahit paano maluwag na. Pero doon po sa mga ibang unit na hawak namin, medyo masikip. Kaya hindi po kami basta-basta pwedeng gumalaw sa ating cove. Ayan. Then, yung cover po ng hagdan natin sa mga susunod na araw, pwede na rin po natin yan ikasa. Dito po sa taas, akyat po tayo. So, ito po is hindi po yung kalat. Ito po is cover ng tiles. Ayan, cover po yan. Andito pala si Joseph. So, andito po yung ating pintor. Sideline muna. Ayan. Sideline muna kasi hindi rin po talaga siya pwedeng mag-final paint na o magpintura sa mga gawa nang hindi pa naman po talaga totally tapos. So, ito nga po ang update natin. Natakpan na po namin yung kisame. May nakaabang na rin po ng mga wires. So, ito po is meron din po siyang PVC ceiling panels. Ayan. Naka-ready na rin po yan. Nandito po siya. Nakaabang na rin po yung ating mga wirings para po sa ating mga pailaw. Ayan. So, ito na naman po. Meron naman po tayong hallway grills. Ayan, hallway grills. So, since marami pong nagko-comments na bakit dikit. So, sabi ko kay Ray, ganito na lang po ang gagawin namin palagi. Ayan. Pero sabi ko nga, wala namang kaso kahit dikit o hindi. Kaso yun nga po, kakain ka po kasi ng konting space dito papasok. Ayan. Since natanong naman namin si client ko na kung okay lang din naman daw. Pero yung iba kasi halos ayaw nilang lumiit yung kwarto. Pero kahit naman maglagay ka ng hallway grills, hindi naman po siya maliit. Mga 16 cm naman po is okay pa rin naman siyang lakaran. Ayan. So, dito naman po sa second floor is nakapag-start na rin po kami magkisame tsaka partition. Ayan po. So, sa amin, as long as maraming materialis dyan at may available po na gagawa, pinapumpisahan na rin po namin. Ayan po. Since matagal na rin po yung mga kasama namin sa Team Ray, gamay na rin po namin yung mga kung paano po yung procedure namin. Ayan po. So, meron tayong mga nakaabang dyan na additional outlets. Ayan po. Turong partition po siya. Bale, magkabilaan lang po yan. Magkatalikuran. Ayan po. Then, nagpa-additional din po si Sir ng isa pang outlet dito sa part ng sa may wall. Ayan po. So, sa FB page po namin, may mga nagko-comments na dapat daw mauna muna yung kisame bago yung tiles. For me, sa amin po, whether mauna yung tiles o yung kisame, as long as iingatan mo, wala pong magiging problema. Kasi kahit mauna po yung kisame, then isusunod po namin yung tiles. Ganun pa rin naman po magpa-partition pa kami. So, meron pa rin kami mga tools na hahawakan, mga tools na gagamitin. So, hindi po talaga may iwasan mabagsakan. So, kailangan po talaga mag-ingat. Ayan po. Since magpo 4 years na rin po kami sa Ray House Makeover, hindi lang po kami basta gawa Kailangan may kasama pong pag-iingat. Kahit nga po yung aking mga workers, kailangan nag-iingat din po sila. Nire-remind po namin yan before kami mag-start sa umaga na mag-ingat sa mga tools, mag-ingat sa kuryente, ayan po, mag-ingat sa mga materyales. Kasi po ang disgrasya is nandyan lang. Ayan po. Since matagal na rin kami nagsasama-sama sa team, alam na rin po namin yung gagawin namin. Pero yun nga po, constructive na criticism, okay lang, welcome lang, 'di ba? Pero wag naman yung masyadong below the belt. Pero minsan kasi syempre sa 4 years na parang
nasasanay na rin kami, di ba? So, ito pong unit ni Sir is meron din po itong PVC ceiling panels. Ayan, mas advice po namin yung PVC ceiling panels para hindi na po yan pipinturahan yung ating pinakakisame. So, hindi ka na mag-aalala kung pagdating ng mga ilang buwan o taon is magkakaroon po tayo ng mga crack lines dyan. So, ito nga pong tiles natin, ayan, kahit na una po namin siyang ginawa o nilatag, is wala naman po siyang damage. Ayan. Siguro yung gas-gas, minimal, hindi maiiwasan po, ayun. So, bali po yung video ko po dito sa unit nila, sir. Since marami po talaga kaming projects na iniikutan, ako lang po yung nagbablog, ako lang din po yung nag-edit, ako rin po yung nag-aasikaso ng mga materyales. So, ito po is naipon na lang po siya. Medyo nakakalito na nga rin po, pero yun nga, naipon ko po yung aking video dito. So, konti-konti na rin po siyang nabubuo. Nakikita na rin po natin yung pinakamukha ng renovation. So, bali, meron na rin po tayong mga nakalatag na tubular dyan. Ayan po. Tapos, dito naman po sa loob, nakalatag na rin po yung ating mga metal parings para sa ating cove ceiling. Ayan po, madilim lang. So, ang sarap din pong gumawa dito sa unit nila, sir, kasi nga po, hindi rin kami minamadali. Like ko pang minimension sa vlog, syempre, ang renovation po kasi sa Lumina, although gamay na po namin, madali na lang po yan sa amin. Pero since marami nga po kaming projects, nagkakasabay-sabay, so ang hinihingi lang din po namin kay clients is konting pasensya, habaan ng pasensya, since meron po tayong kontrata. I-share ko lang po sa inyo, meron din po kasing mga kliyente na lalo na pagpatapos na yung unit nila, medyo nirarush ka na eh. Kasi parang alam mo yun, naiintindihan ko po yun eh, yung excitement nila na makita na, may turnover na po sa kanila. Pero yun nga po sinasabi ko lagi na pagpatapos na medyo bumabagal, gawa ng detailed na po talaga yung ating galawan. Hindi na po pwedeng bara-bara lang. So, ito nga po, yung ating partition, nasarahan na. Ayan. Meron din po silang hallway grills. Ang galing, di ba? Malaking bagay din po talaga pag malaki yung tiwala sa'yo ng kliyente. Kasi, no hassle eh. Mag-PM lang niya, mangungumusta. Ma'am, kumusta? Meron po ba tayong additional na materials today? Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Bawi-bawi ng update. So, na-install na rin po pala yung kanilang gate. Ang syala-syala. Ayan. Yung gate po nila is same sa project namin na black and white. Pero syempre magkakatalos sa pintura. Ayan. So, yung ating metal frame para sa roofing is meron na rin siyang epoxy primer na gray. Ayan. So, mas madali sa amin kung meron na si client prepared na design. Meron na kami magiging guide para maumpisahan yung unit. Ayan. So, today po, si Kuya Joan, kagahapon, pumunta ako dito, pero nung magsushoot na ako, bigla akong inubo. So, eto na po. Kagahapon natapusan ni Kuya Joan yung ating backsplash, counter slab, countertop, ang ating bar counter. Ayan, 60 by 60 po yung ginamit dyan, na meron design siya na parang pa-gold, parang ganon. Tapos, the rest po ng wall is naka-wall tiles. Ayan. So, mas sinasuggest ko po na pagdating sa ating extension, back extension or kitchen area, is naka-tiles na lang po siya. So, nakaabang na po yung ating mga wirings para po sa range hood. Tsaka po, may isa tayong outlet dito sa may backsplash. Tapos, meron din po tayo dito sa ilalim para po sa kalan. So, andito po yung kalan. Ayan. Dito po kami magkakat. Dito po yung nakaraan, kaso nilipat.
Dito po tayo. Ayan. Ayan po. So, pwede naman pala siya makita ng ganito kaliwanag. Oh. Ang ganda. So, sabi ko nga po sa inyo, pag ganitong hindi pa talaga siya totally natatapos, hindi mo pa siya ma-appreciate, lalong-lalo na wala pang pintura, wala pang ilaw. So, ito pa lang po yung mapapansin nyo. So, according sa akin, tile setter, medyo wala sa eskwala yung back extension. Sabi ko nga po sa inyo, may mga part po talaga ng bahay si Lumina na hindi pantay. So, may mga daya dyan. Kung mapapansin nyo, yun na po yun. So, medyo ganito kalit na area lang yung tiniles, pero sa totoo lang, sobrang matrabaho. Ayan. So, naka 45 degrees cut po siya. Ayan. Hindi po namin sinasuggest yung tile trim, pero kung gusto naman po ni client, pwede naman po yun. Pero kami talaga, hindi po namin sinasuggest ang tile trim. Old school na po kasi. Pero sorry hindi naman sa may masabi akong hindi maganda. Option po namin sa rehouse makeover na hindi po gumamit ng tile trim. Ayan. Siguro mapapagod na lang kami sa pag 45 degrees cut. Pero yun nga, kasi sisiksikan lang po siya ng dumi. Ayan. So dito yung rep ni Sir. Ayan, meron tayong nakaabang dyan para sa wirings. Tapos, ito pong bathroom ni Sir, isasarahan na po natin yan, yung bintana niya. Tapos, dito po is pintura. So, ayun nga po, sinasuggest ko sa may-ari na i-wall tiles na rin po ito. Ayan. So, bakit ko po yung sinasuggest? Ito po kasing slab is, dugtungan po yan, oh. Dugtungan po yan. Sa magpo 4 years na po kaming gumagawa sa Lumina. Sa ulado na po namin yung mga sakit ng unit. Ayan, dugtungan po kasi to. Dumugtong tayo dito. So, eto po, bukod sa mag-maintenance tayo ng ating waterproofing, pag eto po nagkaroon ng leaks, gapangan ng tubig, yung pintura mo dito talagang mahuhulas. Talagang lolobo. Eto nga po, tingnan niya. Pansinin niyo, yung buhos po ng semento. Ayan o. Kita niyo yan. So, ako sinuggest ko, i-tiles katulad po dito sa part na to. Ayan. Plain white lang. Parang napintura ka lang din ng puti. Pero, tiles po yung nilagay natin. Pero sabi ko nga, depende sa nagpapagawa. Kung ayaw. Kung gusto, pwede po nating ihabol. So, ito po naka-wall tiles. Naka-wall tiles yan. Hanggang pababa po. Naka-wall tiles yan. Hanggang dito po yan naka-wall tiles. So, mas sinasuggest ko po yun para hindi na rin po si client ko isipin yung pagdating po. Dugtungan po kasi ito. Ayan, yung part na yan. Dugtungan yan. Yan po yung magiging sakit yan katagalan. So, dapat ang waterproofing mo dito sa slab is bugbog. Talagang kada 6 months o 1 year, haplas ka na naman ng waterproofing. Ayan, para hindi rin sasakit yung ulo mo. So, nagpapasalamat din po pala ako sa may-ari dito kasi hindi niya talaga kami rin nirarush, minamadali. So, thank you nga po pala kay Sir. Ayan, di ko na i-mention yung pangalan. Alam mo na kung sino ka, Sir. Ayan. So, sa amin po kasi kung saan pwedeng gumawa, doon po kami gagawa. Ayan. Tapos dito naman po sa taas, sabi ko nga sa inyo, hindi man ako makapag-vlog, makapag-update. Yung team po is continue po yung gawa. Tingnan nyo to, nung nakaraan, is metal stud pa lang po yung nakalagay. After 2 days, nasarahan na po yung mga hardiplex. Nasarahan na yung partition. Ngayon po pumunta ako, may masilya na. Namasilyahan na po siya. So, i-shout out ko lang po pala yung sa shinare ko na video, the luminous style po ata yun.
So, napagawa nga po siya na worth 65,000 ng labor. So, yung mga ulo daw ng ribit, hindi daw hinasa, ginrind. Kaya nung nilagyan ng masilya, bakat pa rin daw yung ulo ng ribit. So, yun po yung sa mga comment na basa ko, hindi contractor yung nakuha niya, contractoy. Mga totoy pa. So, bago po kayo mag-invest sa pagpapagawa ng unit, make sure talaga na legit yung makukuha niyong contractor. Kasi sobrang sakit. Kahit sabi mo 65 lang naman, no. Kahit sabi mo 10,000 lang, 5,000 lang, pag hindi maayos ang gawain, masakit. Masakit po yun. So, ito nga sabi ng may-ari, sige lang ma'am, go lang. Pa-surprise na lang yung unit namin. Ayan. Bali sila sa pumupunta naman po sila dito eh. So, basta ako, kung ano po yung gusto ng may-ari, yun po yung sinusunod sa amin. Ayan po. Pintura na lang ang kulang dito. Ayan po. Yung unit nila, sir, parang pintura na lang yung kulang. Yung mga PVC ceiling panels, tsaka po yung mga accessories. Pagdating po pala sa kitchen area, hindi na po sila magpapalagay ng cabinet. Wala na pong cabinet yan. Pagpapa-install daw po sila ng aluminum. Ayan, pwede naman po yun. So, mas madali sa amin yung gawa. So, baka sa mga susunod na araw, isuggest ko na lang din sa may-ari about sa mga kitchen cabinet. Brad, yung merienda mo, wala na. Okay mo na. Huwag ka naman